yung salitang faith, yung hope, and love. Ang ibig sabihin po ng faith, hope, and love ay uuwi sa isang salita, confident. Yan. Magkaroon tayo ng pagkakaroon ng confident. Sabi po doon, andun yung kumpiyansa sa Tagalog. Andun po yung pagtitiwala sa Diyos. O tayo ay marunong umasa. O tayo ay marunong maghintay sa kalooban ng Diyos. Andun yung pagtitiwala natin sa Diyos. So yun po yung faith, hope, and love. Uuwi po sa salitang confident. Yan, dapat meron tayong confident o meron tayong kumpiyansa o pagtitiwala sa Panginoon. Para yung faith, hindi natin talaga manak kung wala tayong confident. Yung hope, wala din, at saka yung love. So yung pong tatlong yan, umuwi sa salitang confident. Yan. At sa tatlong bagay po yan, yung faith, hope, and love, na umuwi sa confident, ay meron po dito tatlong bagay na dapat po nating matutunan. 3 things to learn. Sabi po dito, to live in the past. To live in the past, ang ibig sabihin, you must know the yesterday. You must know the yesterday. Alam natin yung nakaraan o nangyari. Yan. Sabi po dito, to recall the history. Ako nga po hangad sa mga Kristiyano, talaga napakamatatanda sa mga Bible character, yung mga event na nangyari noon. Ako sa mga gano'n, napakamatatala sa kanilang mga kuwan. Dahil nung ako'y nasa Bible school, yung kung kinatatamara kong subject, yung church history, yung kasaysayan ng simbahan, yung mga nangyari, paano hihimay-himayan yung mga ako'y nakakatulog ako niya. Aming teacher naman ay napaka-boring magturo. Kaya nakakatamad intindihin yung nangyari ng mga unang panahon. Pero sabi dito, to live in the past. Ibig sabihin, ay dapat alam natin yung kung mga nangyayari, ano yung mga nangyari, mga naunang mananampalataya. Ang isang bagay po na dapat nating malandan na huwag nating kakalimutan ay si Jesus Christ, si Jesus. Noon, ang paniwala po natin, talagang ang mga Israel, o sa Israelites, talaga si Jesus Christ ay tao lamang. Alam din natin na siya yung ipinako ng mga kapwa niya doon, talagang hindi siya kinilala. Yan, hindi siya kinilala. Ito yung dapat natin, huwag nating kakalimutan. Ang sabi ko, dapat tayo hindi inosente, hindi tayo mangmang sa naganap kung ano po ang nangyari sa Panginoon. Kaya dapat alam natin yung mga tinatakbo, mga takbuhin ng mga nakaraang panahon. Kaya sabi dito, to live in the past. Dapat alam natin yun. Para pagdating natin dito sa number 2, to live in the present. Ibig sabihin ng to live in the present is you must know the present situation. Alam natin yung pangkasalukuyang nangyayari. Basahin po natin sa Kawikaan 21. Kawikaan 21. 5. Kawikaan 21, Proverbs 21:5. Ang sabi po dito, ang mabuting pagbabalak ay pakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Yan. Ang sabi nga po dito, ano ba yung kinakaharap? Ano ba yung kinakahantungan natin ngayon? Na tayo ay tayo ba'y nagtataka? Bakit ganoon? Sabi po dito sa verse 5, ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang padalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Yan. So dapat alam natin yung nabili namumuhay tayo sa kasalukuyan. Isang bagay nating malaman ang bagay mga sitwasyon. Yan. Ang mga bagay na dapat nating malaman, tayo ba'y nagtataka sa mga nangyayari. So dapat tayo, pagka tayo kinukulang, kinakapos, kahit nga mga pastor, back to the Bible. Magpusta tayo ng Biblia para malaman natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa kasalukuyan. Yan. Tayo ba'y nagugulat pa sa mga nangyayari. Kaya dapat tayo namumuhay sa kasalukuyan. Hindi dapat natin tinatakbuhan ang mga nangyayari. Kaya ito sa verse 1, yung dapat meron tayong magandang pagbabalak, hindi pa bigla-bigla, hindi pa dalos-dalos, yung mga pagbabalak para tayo ay nalalaman natin ang mga nangyayari. Tapos sabi natin, Lord, bakit ako ba? Kasi naman, ito ba'y nanalangin? Ang gusto mo, mabilisan yung mga plano mo sa buhay. Kaya dapat ang ating mga numuda sa kasalukuyan na naandoon yung maayos na pag-iisip. Sabi po ng isang writer, ang sabi po dito,
Nakita natin na sabi ko kanina, na doon sa Middle East, sa ibang bansa, sa Israel, na yan, dyan ang galing ng Panginoon na hindi kinikilala. Ang sabi po dito, Middle East is on fire. Ibig sabihin ng Middle East is on fire, ay pag ang pag-usapan po ay ang Panginoon. Sabi po doon, ay mainit ngayon ang Middle East tungkol sa pagiging Kristiyano. Mababalitaan natin pag-uwi ng mga Pinoy, ng mga nag-abroad, pag-uwi Kristiyano na. Doon pa nasisave yung mga Kristiyano. Sumatalong nung naan dito, hindi malaang pansinin ang mga taong nag-ahit ng salita ng Diyos o nag-o-offer ng Bible study. Pero sabi doon, pag-uwi ng isang tao, ng isang tatay, ng isang nanay, ay pagdating pa dito sa kanaging Kristiyano doon sa Middle East. Kaya sabi dito, ay Middle East is on fire. Ang Middle East doon ay mainit ngayon. Kagyan ko lang daw dahil ikaw nakarating ito. Mainit ngayon kung sa gawain sa Panginoon. Kaya kung sa gawain sa Panginoon. At pag-uwi ng isang Kristiyano, na isang Pilipino ay born again na. Kristiyano na. Kaya sabi dito, to live in the present. Yan. Hindi dapat natin ini-ignore, hindi natin dapat binabaliwala yung mga bagay na dapat malaman ng isang Kristiyano. Number 1, to live in the past. Number 2, to live in the present. And number 3 is to live in the future. Yan, to live in the future, you must know what's the next event. Yan. Dapat daw nating malaman yung susunod na mangyayari. Yan. Ano ba yung mga dapat nating paghandaan? Meron ba tayong vision? Meron ba tayong napananaw o nakikita sa darating o nadarating na buhay o na panahon? Ang sabi po dito sa Hebrews 13:5, doon tayo kukuha ng sandigan. Hebrews 13:8 pala, rather. Hebrews 13:8, ang sabi po dito sa Tagalog, sabi po dito, saan ka di makita? Si Jesucristo noong nakaraan, siya rin sa kasalukuyan at siya rin ang magpakailanman. Yan. Siya yung yesterday, today, and huwag po sabing tomorrow, yesterday, today, and forever. Sabi dyan sa inyo sa English. Amen. Yan. Sabi ganun. Kaya, ang sabi po dito sa Quran, you must know sabi dito, to live in the future, you must know what's the next event. Dahil yung pong nananangan ng mga pastor ngayon, ng mga Kristiyano, sabi Panginoon, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moses, at hanggang sila tinatawag ng mga Diyos. Paano po ang kapangyarihan ng Diyos hanggang sila nag-exist, nagpapatuloy ang kanyang kapangyarihan. Kaya sabi po dito, ang Panginoon si Jesucristo ang nakaraan, siya rin sa kasalukuyan at siya rin ang magpakailanman. Yan. Kaya dapat tayo ay meron tatag dito na meron na immutable. Yan, magiging immutable naman mga Kristiyano or immutability. Ang ibig sabihin po ng immutable or immutability ay di magbabago. Yan, walang pagbabago ang ating paglingin sa Diyos, ang ating pagsunod sa Diyos, ang ating paglilingkod sa Diyos, ang ating pagtitiwala sa Diyos dahil siya po yung nakaraan, kasalukuyan at magpakailanman. At dapat po kung ginawang pagtrato ng mga Kristiyano, ng mga former Christian, sa kasalukuyan, ganun din po ang mangyayari doon sa mga susunod na pangyayari dahil sa sunod na henerasyon. Dahil sabi nga po dito, ang Panginoon ang kahapon, ang ngayon, at magpakailanman. Kaya sabi po dito, sabi nga ay magagawa natin yun. May sasakatupan natin yung tayo tinatawag na balik sa ating paksa. Ang imponen ito ay, we must be holy. Or holiness is importante sa bawat isa sa atin yung kabanalan. At yung tinatawag na confident, yung love, faith, and hope, na sa confident at yung kumpiyansa. And sabi sa last ay you must be you. Dapat ikaw ay ikaw. Hindi yung pagka Monday to Saturday, ibang tao ang nakikita ko at pagdating lamang ng Sunday, dun lamang siya Kristiyano. Hindi pa po ako nakarating sa ibang bansa. Sabi ng mga nakakarating sa ibang bansa niya. Oo, nakakatuwa ang mga Kristiyano doon. Nakita niyo pag nag-concert, pagka nag-fellowship, dami. Merong ganitong oras. Pero bandang huli, sad to say, mga liberated naman din mga Kristiyano gano'n. Kung sa mga gano'n, wala tayong problema doon. Wala tayong pakialaman yun. Pero bakit lumabas yun? Ay, parang meron ng gano'n.
Kumbaga, Monday to Saturday, lang Kristiyano at Kristiyano lamang daw pagdating ng Sunday. Pero tayo dapat, hindi tayo parang mga lifestyle na liberated Christian na Monday to Saturday, hindi Kristiyano, sabi doon, Monday to Saturday, parang mga kambing at pagdating ng linggo, parang mga tubang kaamo. Nawa, hindi ganon. Kami nasa Belgium kami sa Bible School. Nung po ako nasa Bible School, ay sabi ko, pakantahin ako maghapon hanggang gabi, huwag mo ko magte-testimonihin. Magte-testimony. Paano po? Okay, first year doon, pag nagka-testimony yung mga, sabi natin, second year, third year, mga first year, second year, ay mali. Pag nagka-testimony ang mga fourth year na, sabi ng mga humuhugong yung pagkukuha ng mga, sinungaling, ay, Bible school yun, ha? Kasi sabi ko, baka ako'y maganon din, pag ako'y nag-testimony, baka ako'y ganun din ako. Kaya alam niyo po, na ako nag-testimony, ako'y gagraduate na. Nung ika-4 na taon ko, hindi po ako nag-testimony nung first, second, third year ko, hindi ako nag-testimony nun. At talagang hindi ako mapatayo-tayo. Hindi nila ko kayong huwag niyo ko schedule dan. Paano ang aming Sunday, ang aming worship service doon ay every Wednesday, midweek, doon kami pakantahin nyo na ako, pag-presider nyo na ako, pag-ulumi nyo, pag-drama nyo, huwag nyo pag-testimony. Dahil ayaw kong mabuna ganun. Pagkatapos noon, pagdating naman ng Sabado, pinalalabas kami by twos, para kami mga Jehovah's Witness. Pumunta kami sa lugar na wala pang Kristiyano, at kami mga ngaral doon hanggang sa magkaroon ng church doon, magkaroon doon ng house church, hanggang sa magkaroon ng fellowship doon. Ang sabihin ba naman ng mga Kristiyano, mga estudyante, ay baga, ayan, nagpapalit na naman ng mga maskara. Kumbaga, ay nung nasa loob kami, para kami mga kambing, mga tupa, mga pusa, ganong kawawan. Pero pagdating sa labas, ay nagsusuot daw ng maskara ng kabanalan. Pagdating doon ay kababay ko sa field, sa amin field education, yung aming pinapunta, yung Christian service. Pagdating doon yung kababay. Pero pag nasa school, kanya-kanya gubano, magkabig ka naman ng mga sungan, mga ganun. Ganun mga sinasabi. Yan, masakit. Sabi namin, ang Bible School, hindi Gloria, yan ay testingan ng lahat ng mga ugali ng mga tao na itong Tagalog, may Mindanao, may Muslim, may Pilipino, Batangasin, Cavite, Laguna, Surigao, saan mga tao makakasama.